May bagong impormasyong nakuha na magbabago sa takbo ng digmaan. Humingi ng agarang tulong ang Iran sa Russia para mapanatili ang militar nilang kakayahan at hindi mawala ang kakayahan nitong magbigay ng presyon sa kipot ng Hormuz. Ayon sa Financial Times, malapit nang tapusin ng Moscow ang sunod-sunod na pagpapadala ng mga kargamento para sa Tehran, gaya ng nakamamatay na armas, mga drone, pagkain at gamot. Sa pagpupulong ng G7, inausahan ng mga lider ng Europa ang Russia sa pagtulong sa Iran sa pamamagitan ng intelihensya, mga pagpapahusay sa drone at suportang militar. Itinanggi ni Sergey Lavrov ang pagbibigay ng intelihensya pero inamin niyang nagbigay ang Moscow ng kagamitang militar sa Iran. Hindi aksidente ang kahilingang ito ng tulong, lumabas ito habang direktang tinatamaan ang estrukturang pandagat ng Tehran. Kinumpirma ng Estados Unidos noong ika-26 ng Marso ang pagkamatay ni Alireza Tangsiri, ang komandante ng hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardiya na napatay sa isang pag-atake. Isa siyang mahalagang pangalan dahil ang digmaan sa dagat ay naging isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng labanan. Hindi lang Iran, Estados Unidos at Israel ang sangkot dito. Mahalaga rin ang daan ng Hormuz. Halos isang ikalima ng langis at likidong natural na gas ng mundo ay dumadaan doon. Kapag nagsara ang kipot, apektado hindi lang gitnang silangan kundi pati barko, seguro, bayarin sa pagpapadala at fuel. Inflação em várias partes do. Ayon sa Reuters, halos naparalisa ng digmaan ang pagpapadala sa rutang yon. Ayon sa Barclays, posibleng mawala ang 13 hanggang 14 na milyong bariles bawat araw kung tumagal ang harang, kaya napapansin ng lahat ang mga pangyayari. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, mahigit 10,000 na target na ang tinamaan sa loob ng Iran at 72% ng pinakamalalaking barko ng Iran ay nawasak na. Kasabay nito, kinumpirma rin ito ng Pentagon. Ang paggamit sa unang pagkakataon sa digmaan ng mga bangkang drone na walang tripulante sa mga patrulyang pandagat sa labanan. Kung paano ito nagawa sa kombinasyon ng mga pag-ataking panghimpapawid, pressure ng hukbong dagat, intelihensya at autonomong teknolohiya. Sinisikap ng Washington na hadlangan ang kakayahan ng Iran sa dagat nang hindi lang umaasa sa mga barkong may tao. Sinabi ni Donald Trump na nakatanggap siya ng malaking regalo mula sa Iran. Ayon sa Reuters, ang gistong ito ay ang pagpapadaan sa 10 tanker ng langis sa rutang Hormuz. Inanunsyo ng White House na pinalawig hanggang Abril 6 ang paghinto sa mga pag-atake sa mga planta ng kuryente ng Iran. Ano ang ibig sabihin nito? Patuloy na pinananatili ng Estados Unidos ang matinding presyon sa larangan ng militar, ngunit nag-iiwan sila ng bukas na pinto para sa isang kasunduan. Bakit nga ba? Malayo pa rin ang kapayapaan dahil mataas pa rin ang hinihingi ng dalawang panig. Ang panukalang Amerikano na ipinadala sa Iran ni Rousseff sa pamamagitan ng Pakistan ay kinabibilangan ng pag-alis ng lubang pinayamang uranium, pagtigil sa pagpapayaman, pagbabawas sa programa ng mga balistikong misail at pagbabawas ng suporta ng Iran sa mga armadong grupo sa reyon. Tinawag ng Iran ang plano na isang panig at di makatarungan, humiling ng permanenteng pagtatapos ng digmaan, kabayaran sa pinsala at ipinagdiinang ipagtatanggol ang soberanya sa Hormuz. Ibig sabihin, may palitan ng mga mensahe, may namamagitan, pero wala pang tunay na resulta. Isa pa sa mga nasa sentro ng krisis na ito ay ang Rusya. Ngayong Huwebes, sinabi ng mga opisyal ng Europa na tinutulungan ng Moscow ang Tehran gamit ang mga larawang satellite at pagpapabuti ng mga drone. Ayon sa kanila, nagpapalakas ito ng mga pag-atake laban sa puwersang Amerikano at target sa rehiyon, ngunit itinatanggi ng Kremlin. Gayunpaman, naging bukas na usapin ito sa pagpupulong ng G7. Binabapago nito ang sitwasyon dahil nagpapakita na hindi na lang lokal ang digmaan. Pinagsasama na nito ang gitnang silangan, digmaan sa Ukranya, tunggalyan ng makapangyarihang bansa at agawan sa mga estratehikong ruta. Sino ang nasa gitna nito? Iran, Estados Unidos, Israel, mga tagapamagitan tulad ng Pakistan at hindi direkta ang Rusya at mga makapangyarihang bansa sa Europa. Sa huli, malinaw ang mensahe ng pagbabagong ito. Ang Iran ay humihingi ng agarang tulong mula sa Rusya dahil kailangan nitong makahinga sa panahon na ang kanilang estrukturang militar ay dumaranas ng matinding presyon at ang kanilang kakayahang magkontrol. Ginawang alas ng kanilang pampulitikang kaligtasan ang Hormuz. Kasali ang Rusya rito dahil kaya nitong magbigay ng suportang militar, teknolohiya, intelihensya at oras
habang sentro pa rin ang Hormuz. Doon pa rin sinusubukan ng Iran na ipakita na kahit naipit sila, kaya pa rin nilang saktan ang pandaigdigang ekonomiya at pilitin ng mga kalaban na makipagnegosasyon. Iyan ang dahilan kung bakit pumasok ang digmaan sa mas tensyonado, mas masilan at mas mapanganib na yugto.